At dahil weekend na naman, alamin na natin ang update sa bagyong Odette at ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras mula kay April Enerio mula sa Pag-asa DOST. April, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din, Habiba. Sa ating balita, lalo pang lumakas at bumilis ang pagkilos nitong si Bagyong Odette na dahilan ng pagtaas na pag-asa sa signal number 4 sa May Batanes. Mga kababayan, alam nyo ba na ang last time na naitaas ang signal number 4 sa bansa ay noong 2010 kay Bagyong Juan. So 3 years ago pa po yan, kaya alamin natin kung meron ba dapat ikabahala ang ating mga kababayan. Kasama natin si Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio. Magandang hapon, Alzar. Ano nang update kay Bagyong Odette? Saan mga lalawigan ang nasa ilalim ng public storm warning signals at maglalandfall nga ba ito dyan sa May Batanes sa mga susunod na oras? Magandang hapon sa iyo, April, sa lahat ng ating nakikinig. Sa mga oras ito, kaninang tanghali, itong si Bagyong si Odette ay nasa layong 320 kilometers east ng Calayan Island at patuloy itong kumikilos sa pan-northwest sa bilis na 19 kilometers per hour. At nakataas po tayo ng warning signal na number 4 nga dito sa Batanes Group of Islands. Ito yung inaasahan po natin na more than 185 km per hour ang inaasahan po natin sa loob ng in at least 12 hours. Nakataas po ang public storm warning signal number 3 sa Calayan at Babuyan Group of Islands. Samantala, public storm warning signal number 1 naman, ito ay nakataas sa Cagayan, Apayao at ang Ilocos Norte. Public storm warning signal number 1 naman, ito ay sa Abra, Kalinga, Isabela, Northern Aurora, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Mountain Province at ang Ifugao. Alzar, ano ba ang aasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras sa natitirang bahagi ng bansa kasama na ang Visayas at Mindanao? Tama, itong natitirang bahagi ng Luzon, kung saan wala po nakataas ang public storm warning signal kasama Metro Manila at yung Western Visayas ay makakaasa po tayo ng pag-ulan, dulot ng habagat at katamtaman hanggang sa malakas na hangin. Ayun na labing bahagi nating bansa, labing bahagi ng Visayas na nakikita ay maulap pa rin pero mga light to moderate lamang po. Pero ang mas magandang panahon dito po sa mga oras nito ay bahagya lang pong maulap pero asahan po natin itong mga isolated na pag-ulan or thunderstorm ngayong hapon o gabi. Alzar, ano naman ang kondisyon ng ating mga karagatan sa mga baybayin ba delikadong maglayag sa mga susunod na oras? Tama, nagtaas po tayo ng gale warning dahil po yun sa hanging habag o southwest monsoon kung saan pinag-ibayong mismo ni Bagyong Odette. Ang mga lugar po na maapektuhan ng gale warning, ito po yung nasa eastern seaboards ng Southern Luzon. Ito po yung Aurora, Camarines Provinces, Catanduanes, Eastern Coast ng Albay, Eastern Coast ng Sorsogon, Eastern Coast ng Quezon at Polillo Island. Nakataas pa rin ang gale warning dito po sa Eastern Seaboards ng Visayas. Ang mga lugar po na maapektuhan, ito pong Samar at Leyte. At ganoon din sa Western Seaboards ng Southern Luzon. Ang mga lugar po na maapektuhan ito ang Cavite, Occidental Mindoro, Western Coast ng Batangas at ang Palawan. Itong mga lugar po na akin nabanggit ay makakasa po tayo ng maalon na karagatan at kaya po wag mo nang pumalaot ang ating mga kababayan, lalo-lalo po ang ating mangingisda kasama na rin ang maliliit na sakyang pandagat. Alzar, syempre gustong malaman ng ating mga kababayan, kailan ba natin inaasahan lalabas ng PAR itong si Bagyong Odette at kailan kaya tayo makakaranas ng improved weather sa buong bansa? Kapag nanatili sa kanyang direksyong pa-northwest itong si Bagyong Odette at sa bilis na 19 km per hour, inaasahan po natin na bukas ng gabi ay nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung kailan tayo makakaasa ng improved weather sa mga lugar kung saan inaasahan po na maapektuhan ng bagyo ay sa next week pa ho, by Lunes po, ay inaasahan po natin na ito ay gaganda ang panahon sa mga lugar kung saan ay maapektuhan ng bagyo. At bilang Biyernes na naman mga kababayan, weekend weather check tayo. Alzar, ano ang aasahan lagay ng panahon this weekend sa buong bansa? Opo, at inulit ko po, bukas ng gabi ay nasa labas ito ng ating Philippine Area Responsibility. Kaya inaasahan po na ng buong weekends ay halos buong Luzon at ang Visayas ay maulap po tayo na may mga pagulan at pagkulo-pagkiklat. Dahil po yan, una, itong si Bagyong si Odette na inaasahan po natin na maapektuhan itong malaking bahagi ng Northern Luzon. Yun namang labing bahagi ng Luzon kasama ang buong Visayas ay epekto po yan ng habagat o southwest monsoon
na ay patuloy ng pinag-ibayo ni Bagyong Odette. Itong Mindanao po ay buong weekends po ay patuloy makakaranas ng magandang panahon at kung saan ay makakaroon po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at may mga isolated po tayong pag-ulan o pagkulupagitla. At dahil nga malakas itong si Bagyong Odette, no, paalala na lang para sa ating mga kababayan, lalo na yung nakatira sa mga lalawigan nasa ilalim ng public storm warning signals. Tama po, ulitin ko po yung mga lugar kung saan nakataas po ang public storm warning signal ay maging alerto po tayo at mag-ingat dahil inaasahan po natin yung mga may posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa. At doon naman po sa mga naninirahan sa tabing dagat kung saan nakataas po ang public storm warning signal number 4, 3 at 2 ay maging alerto po tayo at mag-ingat sa mga posibleng storm surges. Ito yung bigla ang malalaking alon dulot ng Bagyong Odette. Okay, maraming salamat. Ayan po si weather forecaster Alzar Aurelio na nagbigay sa atin ng update tungkol kay Bagyong Odette. Maging una sa ulat panahon, please follow us on Twitter, like us on Facebook at bisitahin ang aming website. Antabayanan rin ang susunod na weather update ni weather lover Amor La Rosa mamayang 3:00 ng hapon. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Habiba. Maraming salamat sa iyo, April.